University from College of Education, Bachelor of Elementary Education. So, ngayon, magdi-demonstrate kami dito as a part of our activity sa subject namin sa IDOC. So, yun lang, pwede na kayo bumupo. Ay, wait. Yun pag darasal pala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. So, para mas lalong ganahan ang araw natin ngayon, ay may energizer or may exercise ako o sayo na inihanda para sa inyo. Sundin lamang ang nasa monitor at pwedeng si teacher yung sundin ninyo. Pero, wag kayong masa dahil hindi dancer si teacher. Wait! Salamat. Sabi ako masaya na bolian. Ay, bolian. Gid. Meron pa kayo nakikita mga kalat sa... Okay, very good. So, ngayon, muna natin ang ating mga panuntunan sa silid-aralan. Maaari mo bang basahin ito? Ang dapat matinig at pakinig at umupo ng mabuti, okay? Dahil mamaya may tatanong ako sa inyo at yung makakasagot ay may chocolate para sa naibibigay ni teacher. Number 2. Taas ang kamay. Yes, itaas ang kamay kung meron kayong gustong sabihin, itanong, or kung mag-i-excuse kayo sa silid-aralan. And number 3 is... Yes, very good. Maging magalang at irespeto ang lahat. So ngayon, may assignment ba na ibinigay si teacher ninyo? Meron? Okay. Dahil dyan wala kalais. Babalik-aral tayo kung ano yung pinag-aralan ninyo sa mga nakaraang linggo or araw na nandito si teacher tungkol sa aralin palipunan. Naalala niyo pa ba kung ano yung pinag-aralan ninyo? Next March. Sino makakapagbigay at bigyan ng joke? Next March at ang pagbomba sa Pearl Harbor. labanan sa Bataan. Wow. Discuss ni teacher yung pagbomba sa Pearl Harbor. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo
Tapos na tayo sa pagdarasal, right? Pagbalik na tayo. Ngayon, naalala niyo pa ba yung mga sinauna o mga naunang mga naging presidente sa ating bansa? Sino makakakilala sa litratong narito? Ikaw? Hindi. Sino pa? Ikaw? Sino to? Naalala mo ba to? Ito si? Hindi. Sino pa? Sino pa? Siya si? Justado Makapagal. Hindi niyo ba naalala yung mukha niya is nasa 100 peso bill? Ito yung susunod na litrato. Sino to? Sino to? Yes, ama ni Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. Yes. Ang anak niya is si Senior. So, ang pag-uusapan natin is si Ferdinand Marcos, kung saan ang pinaka-controversial na naging ambag niya sa ating bansa ay ang pagtatag ng batas militar. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hamon ng batas militar, kung ano ba yung mga nangyari, mga na-experience natin during this batas militar. Bago muna yan is, mayroon ako ditong dalawang salita na nabibigyan ninyo ng isang salita na may iugnay nyo dito. For like example, ang may iugnay ko sa salitang batas militar ay sundalo. Alam niyo ba kung ano yung batas militar? How about martial law? Yes! Di ba alam niyo yung martial law? Yung Tagalog ng martial law is batas militar. So, ang may ugnay natin sa martial law or batas militar ay, for example, is sundalo. Meron ako ditong papel na susulatan ninyo ng sundalo. Hindi, susulatan ninyo ng mga salitang may ugnay nyo dito. Nakita ba kayo guys na katulad ito? May pitong students akong bibigyan ng papel na ito at dito nyo isusulat kung anong salita ang may ugnay ninyo sa batas militar at ididikit ito dito. Sinong gustong sumagot? Ikaw? Yes. May... Sino pa? Ay, pus na. Ididikit dito sa harapan. Tapos na ba?
Yun sa front. May chocolate ko. Thank you, guys. Ang mga salitang hayugnay natin sa batas militar ay ang kaguluhan. Dahil sa batas militar, mayroong mga nagaganap na kaguluhan, armas, mga syempre, yung mga militar o sundalo ay may mga armas sila na, ano yung mga armas ng mga sundalo? Balit! Yes, balit sa kahirapan din. Dahil nagdulot ng kahirapan, lubos na kahirapan ang martial law o batas militar. Susunod ay takot. Diba? May takot na nangyari habang nangyayari itong batas militar. At karahasan, meron din mga karahasan na mga natagawa ang mga militar sa mga Pilipino. And then, labanan. May mga labanan na nangyari at pang-aabuso sa mga Pilipino. Very good. Tama mga naging sagot ninyo, guys. So, ano nga ba itong batas militar? Ang batas militar ay idineklara sa ating bansa noong ika-21 ng Setyembre 1972 kung saan ang bansa ay pinamunuan ng mga militar. Pinamunuan ng mga militar, sinuspindi ang mga saligang batas at iminaksi ang mga pamahalang sibil. Ang lahat ng mga opisyal ng pamahalaan ay nawalan ng kapangyarihan o kapangyarihan sa pamamahala sa ating pamahalaan. Nakikita niyo naman sa picture na ito na ang militar o ang sundalo ang siyang namumuno sa mga Pilipino. Ito tayo, nakikita niyo, para tayong alipin, sunod-sunuran sa mga militar. At yung mga kongreso ay nakasara, yung press o yung mga balita, radyo is nakasara, nasuspindi dahil sa batas militar. Ay tinatag ni, sino nga ulit ang nagtatag ng batas militar? Sunod ay ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtakda ng batas militar. So ano nga ba yung mga pangyayaring nagtulak o naging dahilan ng pagtatag ng batas militar o pagtatakda ng batas militar na ginawa ni Ferdinand Marcos. Nang magdaos ng eleksyon noong 1969, nahalal muli si Marcos bilang Pangulo. Masama na ang lagay ng ekonomiya ng ating bansa noon dahil sa dahil sa mga naunang presidente na nangutang, nag-corrupt, and kumuha ng pera o bumusa ng pera sa ating bansa. So, alam niyo ba guys yung election? Yes, sino makakapagbigay ng definition or like, anong ibig sabihin ng election? Ikaw, sige, go. Ano sa tingin mo yung ibig sabihin ng election? Yes, kambutuwa. Bumuboto ang mga mamamayang Pilipino. Diba? Sa election na kambutuwa. Yung pumapasok, mga tao sa Pilipinas na maging mayor, maging kapitan, maging konsihal, diba? Pero sa kanon, ano ba ka ng puto? Right? Ano na ba ito kaya? 18 above. Yes, 18 above yung 18 above yung nakakaboto. So, ang isa sa mga pangyayari ng bigay-daan o pagtatakda sa batas militar ay ang demonstrasyon o pagbuwelga. Alam niyo ba guys yung pagbuwelga o demonstrasyon?
pag-welga, yung pag-welga or demonstration is like rally. So kapag rally yes. Sa lakarong sulibarin, kasi libarin na kapipiyan ko ginawa na, so kapag rally na, ay mga pinaglalaban niya na, yes, justice, may pinaglalaban, may gustong makuha yung mga tao, or may gusto silang makamit, kaya sila nag-welga o nag-demonstrasyon. Ang mga nag-demonstrasyon or nag-welga at nag-rally ay ang mga manggagawang Pilipino o mga mag-aaral na sa tingin nila na hindi patas yung pagtrato sa kanila ng mga nakakataas sa kanila, kaya sila nag-welga. For like this, so tusukilin nyo naka-mic sa kalsada, at mag-welga. At ay disyan mo na sa balita. Mga balita yung mga pwede sila di magkapag-rally. About the vice. Yes! About kay Vice President Sara. Bakit siya? Bakit nag-aaral yung mga taong tungkol kay Juan? Yes, fun and impeachment para kay Sara Duterte. Sana all the Okay. Ano na may pag-rally yung mga tao tungkol kay Juan o tungkol kay Sara? Yes! Para yes! Hindi sa nila mo na limaman ko ako? Tula! Akala ko ba? Yes! Di mo na naman si Sara Duterte. Ano na pagpagkasama mo? Okay, pwede. Tama na. So, nagrarally yung mga tao dahil gusto nilang ma-impeach or mawala sa trabaho or mawala sa Vice President si Sara Duterte. Kasi daw, may ninakaw siyang pera or fine ng Pilipinas or ibinulsa niya kumbaga. At marami pang mga isyong tungkol sa kanya, yung gusto nilang isiwalat, gusto nilang mawala siya kasi na masama siya or masama yung pamilya niya. Yes, kasi si Rodrigo Duterte ay may kaso rin kinakaharap ngayon. At isa pa ay ang katiwalian. So, ikaw yes, pwede mo pang basahin ang katiwalian? Asan mo? Yes. Ayun sa mga balita nung hey! Nagpahirap sa problema ng bansa. Yes! Ang katiwalian is yun nga, nagkaroon ng utang yung mga naunang presidente sa ibang bansa na mayroong pagkalaki-laking interes. Kaya nagkaroon ng utang ang ating bansa. Hanggang ngayon ay may utang pa rin. Hanggang ngayon ay may utang pa rin ang ating bansa. Saan nagkakautang ang ating bansa ngayon? Sa bansang Pilipinas. Saan bansa may utang ang ating bansa? Yes, of course. Mayroon din utang. Sino naka-answer doon? China. Yes, China.
ideolohiya at paniniwala. Kaya nagtakda ng batas militar sa ating bansa is isa sa dahilan na yun ay ang kalagayang pampolitika sa ating bansa dahil maraming organisasyon, mga paniniwala o ideolohiya na may pagkakaiba-iba ng mga layunin na ang mga organisasyon ito tulad na lamang ng Communist Party of the Philippines na may layunin na iba sa National Democratic Front at National People's Army at iba pa. Katulad na lang nung Bangsamoro, di ba? Di ba isang organisasyon ang Bangsamoro at may sarili itong paniniwala o ideolohiya na gustong makamit. Ano gustong makamit ng Bangsamoro? Peace! Yes. Ano gusto makamit ng Bangsamoro? PWD! Ano PWD? Ang DP! Good! Yes, peace! And other than that is, gusto ng Bangsamoro na maging separate yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Yes. Yun yung mga organisasyon. Ito yung mga organisasyon na itinakda ng panahon ng martial law. Kaya nagkaroon ng martial law dahil isa ito sa mga dahilan nun. Dahil may iba't ibang mga organisasyong nagawa o nabuo dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Yes. Susunod ay ang mangyayari bago isiklara ang batas militar. Ano nga bang mga pangyayari na ganap bago isiklara ang batas militar? Yun nga yung mga nabanggit ko kanina. Ang una ay ang isinigaw at isiniwalat ng mga realista na alisin ang mga sistemang magpapahirap sa kabuhayan ng mga Pilipino tulad ng feudalismo, kapitalismo, imperialismo at fascismo. So yung mga nagrarally, sabi ko nga, diba yung mga nagrarally is yung madaming taong ayaw or may pinaglalaban. So itong mga rallyista na to ay pinaglalaban nila na maalis yung mga sistemang pangkabuhayan na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Tulad na naman ng kapitalismo. Yung mga pumupunta sa bansa natin na gumagawa ng mga negosyo and hindi naman katulad ng McDo or Jollibee, like gano'n na hindi naman yun atin, diba sa ibang bansa yun. Yes. Mga factory na hindi atin. So, ang pagdideklara ng batas militar. Ito nga, noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos, ang proklamasyon ng BLG 1081 na nagpapasailalim sa buong bansa sa batas militar. So, martial laws. September 21, 1972, idineklara ang martial law. At nagpapos ito ng December 31, January 17, 1981. So matagal na panahon din na nagkaroon ng martial law dito sa Pilipinas sa pamahalaan ni Marcos. Naalala niyo pa ba guys na nag-martial law man dito sa Marawi? Ground Zero. Yes, sa Ground Zero. Hindi na sa Ground Zero kasi yung buong Mindanao, di ba? Or sa Marawi. Naalala niyo ba? Naalala. Tama ba yun? Sino naka-experience nung nag-gera dito? Like, so ISIS, ha? Yes, Yamagot ito, mga tasis, ha? Kasi na, may ISIS saya. And then, that time din, nag-ISIS is nag-proclamasi. Ang time lang po sa martial law sa Pilipinas. Marcos! Yes, Duterte! Yes! Sa Marabiya na si Duterte, President Tano kayo mag-martial law sa Pilipinas sa Marabi. As war on drugs. Labas war on drugs. So ISIS ha, itang dito ni mag-ISIS na, di ba may martial law?
Yes, skip tanong natin para like maganda lumabas. Can you Bimya ko ko mama si Clear. ang pagbabago ng pagbabago? Number 4. Nababulangon kamarataan ng yung Manny Marcos. Nababukamarataan ng yung Marcos kasi yes, niya kami nasas kanya no stove, niya kami nasas kanya pero in that way na may mga din siyang mga pagbabago sa ating pamahalaan tulad na lamang na tinanggal niya ang ilang mga tanggapan at kawanihan. So mga kurap, mga kuhanin, mga tanggapan or like mga mayor or mga ibang mga tanggapang opisyal ng ating bansa is tinanggal niya para mawala yung mga kurap sa ating pamahalaan. At then, lumikha siya ng mga bagong tanggapan at pinagsama ang kapangyarihan istigo at lohistigo. Nawala ng kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Yun nga yung sinasabi kong kaya doon sa power, so mga pupuroin ko na, mga opisyal na, yes, mga dato sa Philippines kung mag-martial law si Ferdinand Marcos. At syempre, nabawasan din yung karapatan nating mga tao. So karapatan talo sa mga rights talo na kaya libatan ka, imyata gusto sa military. Sila ni sila ni Edward ni Biagat na minatulad talo na sa mga military. Alhamdulillah, kay kung mag-martial law si sa kuan marami na like nabagman tito ko marasay so miyaswaswa o mga tao kasi na yes pagkagawad sa pangangailangan ng tao at bukod doon, tinugunan din ni Ferdinand Marcos ang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Gumawa siya ng mga pabahay para sa mga kawani ng pamahalaan, nagtatag ng pabahay sa ilalim ng bagong lipunan science and service, so may balik so like wala rin, nagbigay siya ng pabahay sa mga Filipino or mga kawani, mga opisyal ng Filipino, mga opisyal ng pamahalaan para may mga pabahay sila at gumawa din siya ng mga maraming trabaho para sa mga Filipino. And then, pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Yun nga yung mga linggo ka? Yes, nabigyan niya sila sa mga karapatan, bigyan niya sila sa mga ayuda, sa kamapyaan, para di sila mag-rally, di sila mag-protesta, di sila mag-huelga, at di sila din sumusong sa government. Ay, kailangan ng miyaya. Ito sila naman ito di mag-rally, kaya dito kurang sa pondo, kurang sa pera, kurang sa gulo, kibagay kira ng government. Yes. And, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Bukod pa sa mga nabanggit ko is, may binago rin siya tungkol sa edukasyon. Ano yung mga binago ni Ferdinand Marcos sa ating edukasyon? Isa na dito ay ang pagbibigay din sa layunin ng bagong lipunan sa ikapaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, parang kon, maging successful yung subal sa tanong, so yung tanong na kailangan na madidisiplina sa mga wata, mga estudyante, para pangaswasiran or like para pangaswago? Yes, para magbiyan. Nababusi isa Kasumo, ako, so may quizzes ako.
I-skip natin to. Ano lang yan? Yes, Assuming muna, assuming mo. Isulat ang letrang T kung tama ang isinaad ng pag-uusap tungkol sa administrasyon. Marcos, Ano? bago pa ibigyan ang batas militar at M naman kung mali. Naintindihan? Yes. Babae na yan. Sa bahay na niya yan sagutan. And Assuming mo. ngayon, gusto kong tanungin sa inyo kung ano ulit na yung pinag-aralan natin ngayon. Batas militar. Ano din? Gusto ko ng ibang online. Okay. Batas militar. Sino ang nagtatag ng batas militar? Dare. Malaman ko. Si Ferdinand Marcos Jr.